Ayan si Ate Esang, binisita niya ang kanyang dad dito. Oh, siya ngayon ang boss. Ang katulong yung amo niya nagluluto. Ganito ang buhay OFW. Basta mabait ang... Oh, ayan, tingnan nyo. Oh. Nag-for good na siya. Dumalaw siya dito sa Hong Kong. Ang amo niya, pinagluluto siya. Yung amo niya ngayon ang katulong na nagluluto sa kusina. Ha? Ay, hindi, kasi ano eh, huwag na yan. Loob, hindi natin makita eh. Kaya, ganyan po. Kaya, ano po, yan pong isang inspirasyon natin na gano'n ang gawin natin, na maging natin para pag nagpurgod tayo, ay yung amo niya nagluluto para sa kanya, di ba? Yan. Ate, ilang years ka sa kanya nag-work? Ayan, tingin. 5 years, di ba? Basta mabait kayo sa amo nyo. Yan, pag binalikan nyo sila at dinalaw sa Hong Kong, welcome kayo sa bahay, welcome na welcome pa rin kayo at kayo gagawing bisita. Tingnan nyo siya pa, yung pang nagluto yung amo niya, At kasama dito, di ba? Nandito rin ako. Di part-time job ko rin yan dati na. So, ayan, tayo sa ating mga amo ay yan po yung magkukwento ko sa inyo. Ganun tayo. Para kahit anong taon natin balik-balikan, kahit nagpuput tayo na binalikan tayo, ay masaya silang makikita tayo at tayo pang pagsisilbi ko. Ayaw talaga, siya ngayon ang boss. Yung yung amo niya ngayon ang pinagluluto. Ayan, dito raw kami maghintay. Ayan. Tagal na dito. Ilang taon na kami dito noon, first time ko nag-part-time dito, mga 20 years ago. Yan. 20 years ago po ako dito. Tapos yung ate ko naging amo niya. Kasi ako nag-part-time, tapos pinakilala ko si ate, kaya naging amo niya. Kaya po yun, kami na pinagsisilmihan kami ng amo namin. Kami naritong pinaupo lang. Ayaw kami pagtram ng amo namin. Siya ang nagluluto dahil kami ngayon ang bisita. Kaya yan po, masasabi mga ka-OFW, dapat mabuti tayo sa ating mga amo para kahit na nagpugod at matagal na tayong hindi nagkita-kita, pag dumalaw tayo, wini-welcome pa rin niya tayo sa kanilang tahanan at masaya tayo nakikita. Yan, si Ate Panmoy.